Okay, yan, blessed evening mga kapatid, no? Ayan, the Lord is good. Ayan, so blessed evening. Welcome sa Breaking Boundaries mga kapatid, ang ating virtual Bible study, no? And sabi nga, ang ating ministry program na ito, ginagawa natin, no? For one purpose is to rediscover the kingdom of God, no? Through the lens of grace. Ayan. So welcome, Jesus Christ, the King of Grace Church. Mga kapatid, welcome sa lahat. Andito rin sa TikTok, welcome po mga kapatid, no? Grabe, no, yung song, no? Isa sa mga paboritong song ko yan na sinulat ng ating kapatid, no, ni Brother Ron, no. Walang makapaghihiwalay, ano? Very powerful, no. Ito to mga kapatid. If you just really meditate, no, ano sinabi ni Paul sa Romans 8, no, walang makapaghihiwalay kahit ano, no. It gives us, no, yung sense of security, no, in this life, no. Maraming bagay dito sa ngayon na hindi naman talaga natin kontrolado in the sense, mga kapatid. Maraming bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin, no? Kaya nga tawag niyan crisis, no? Kasi hindi mo naman kontrolado yan, no? Pero one thing is certain and for sure, the love of God, mga kapatid, is always there, no? Hindi lang to protect us, but the love of God is our foundation, mga kapatid, no? Kahit nga hindi natin nauunawaan, no, yung mga nangyayari sa mga sa paligid natin, pero yung pag-ibig ng Diyos, yun ang sigurado. Tama ba mga kapatid, no? Dapat lagi natin makita, lagi natin maunawaan ang pag-ibig ng Panginoon. Amen ba? Okay, but anyway, the Lord is good. Bago tayo magsimula ng ating pag-aaral sa gabi ito, sige, manalangin muna tayo mga kapatid. Sama-sama tayo manalangin. Nasaan man po kayo ngayon, maaaring nasa bahay, yung iba naman nasa biyahe. In the presence of God, because the Lord is always with us. Let's go in His throne, and sabi nga, no, in that mode of worship and really of receive this evening whatever God has in store for us this evening. So let's pray. Father God, we are grateful, Amen. Sa go, Panginoon, itaan na naman kami ipon, Panginoon, online. Hindi man nakasama physical, but we are one in spirit. And every heart, Lord God, are expecting more from you. It's very no? Sa aming pakikinig na yung salita, Panginoon, Lord, patuloy, Lord, matanggap namin, Lord, ang revelasyon, Panginoon, ng buhay. Yung autoridad na binigay mo sa pag-ibihan ng pag-ibig. Ano man ang aming pinagdadaanan sa oras na ito. Makita namin ang lawak, ang lalim, Panginoon. Sabi nito, wala kami nais, Abba. To grow in the knowledge, want to know you and to experience the power of your resurrection. Let the life of Christ be evident in our life every day. But again, Abba, we dedicate this time to you. In the name of our Lord Jesus Christ, the power of the Holy Spirit, say, Amen. Ayan, praise the Lord. Thank you, Lord. Ayan, praise the Lord, praise the Lord. Ayan, tayo po ay magsimula na. Ayan, ready na ba kayo? Okay, sige, let's start ang ating teaching time for this evening. Ayan, the Lord is good. Okay, so maganda po ang ating teaching time. Sundan natin po ang ating pag-aaral nung last Sunday, no? We've talked about the power of the seed, okay? And we talk about the principle of hidden greatness, no? But for this evening, we'll go on naman sa different, no, dimension of learning, no, about the power of the seed. So let's go on doon naman sa typology. Sabi, understanding its biblical typology. Pag sinabing typology is yung type niya, no, sa Bible, no. Maraming hinambing ang Biblia when it comes to seed. And lahat noon, mga kapatid, isa lang ibig sabihin, no. Pag makita natin, really, pag yung seed ay hindi talaga seed, no. Sabi nga, wag kang padadaya sa unang tingin. Ayan, amen ba? Okay, tandaan mo, ang malaki nagsimula sa maliit. Tama ba? Ang madami nagsimula sa konti. Oh, I say amen. Kaya nga, mga kapatid, never define who you are and what you can do
and your destiny based on your present condition. Ayan. Maybe your present condition ngayon is, if you assess it, you see you are small, but it doesn't matter. Kasi dineclare na ng Panginoon ang ating future that we have a great future. Ayan, hallelujah. Oh, amen ba? Okay, sige. Tayo po ay mag-aral ng kanyang salita sa gabing ito. Okay, and shout out sa ating director for this evening. Ayan, shout out tayo kay Lian. Hello, Lian. Thank you for assisting me for this evening. Ayan. So ating key verse muna mga kapatid, if you have your Bible there, even dito sa TikTok, okay? Proverbs chapter 25 verse 2. Ayan. Ang sabi niya dyan, it is the glory of God to conceal a matter. Okay, sabi niya, but the glory of kings, mga kapatid, is to search out the matter. Oh, ganda, no? Yun na sabi ko mga kapatid, ang Diyos mahilig mag-conceal, no? Ng mga bagay-bagay. At lahat ng kinukonceal niya, the moment God has hid something, isa lang ibig sabihin yun, it is worth looking for. It is worth searching. Tama ba mga kapatid? At sabi niya dito, kinontrast niya kung ang Diyos mahilig magtago, ayan, ng mga bagay na dakila. Pero sabi niya, but the glory of kings, sino daw sinasabi ng mga kapatid? Ito yung mga tao mga kapatid na hinahanap mga kapatid, yung mga tinago ng Diyos. Oh, I say, tama. So I can say mga kapatid, and I can declare, you and I, we are glory natin yan, no? Great king sa ibang translation. Kasi we want to search the matter, mga kapatid, yung mga tinago ng Panginoon. Ibig sabihin, we want really to know the mind and the will of God. Tama ba? For us, mga kapatid, and dun sa lahat, no? Sabi nga, yung whole grandeur purpose ng Panginoon for us to understand. Tama ba, mga kapatid? Sabi dito that every seed hides a kingdom mystery. Oh, I say amen, no? Napakaganda naman nun. Kaya for example, no, kunyari, imagine niyo mga kapatid, direct balik nga tayo dun sa umpisa. Tingnan natin yung seed. Okay, tingnan natin yung seed. Now, if you can see yung seed, no? Single seed lang naman yun nandiyan sa picture, no? If you can see. Now, if I will ask you, no, anong nakikita mo ngayon? Definitely, you will answer, it's a seed. Okay? Wala namang problema doon, mga kapatid. If you can see a seed, seed naman talaga yan. Okay? Ang tawag natin yan yung kanyang present condition, okay? And present stage. Pero you have to see, yung seed nakikita mo, hindi talaga seed. Pag tinanong mo ang Diyos kung ano nakikita niya, ang nakikita niya dyan ay puno. Ayan yun, nasa likod. Okay? Yan yung sinasabing mga kapatid, yung hidden greatness o hidden capacity to be big. Okay? To grow much higher, stronger, kung saan ka nagsimula. Yun yung prinsipyo niyan, mga kapatid, we have to see. Okay? Pero hindi lang yun Okay? Sa Sunday tuturo ko yan, no? Pero medyo paunahan ko na, no? Yung series na to. Pero if you can see yung puno, yan, may puno sa likod. Pag yung puno naman, mga kapatid, ay namunga na. Tama ba? Yung bunga, maraming buto. So yung buto na yon, marami ring puno. Na maraming bunga, tama? Na maraming buto, na puno, na maraming bunga, na maraming buto, at maraming puno. Tama ba? So ibig sabihin, ang isang nakikita mong single seed, hindi talaga single seed. Gubat talaga ang tingin ng Diyos. Tama ba? Multitude. Kaya whenever God looks at you right now, pag titingnan ka ng Diyos ngayon, mga kapatid, tinitingnan ka niya, hindi isa. Kasi kilala ka niya. Alam niya yung binigay niya sa yung potential. Okay? So whenever God talks to you, He talks to you to your end self. Ibig sabihin ng end self is kung yung sino ka talaga. Tama ba? Nung si Abraham, mga kapatid, kinausap ng Diyos, hindi naman sinabi ng Diyos, ikaw, Abraham, di ba? Walang anak. Hindi naman. Sabi, ikaw, Abraham, magiging ama ng maraming nasyon. Si Gideon, hindi naman sinabing duwag, di ba? Hindi sinabing man of valor. So, ibig sabihin, that is who God is. Whenever we will encounter God, God will reveal our true self, our end self. Okay? O our future self in the sense. Kaya nga, you can really discover who you are, kapatid,
The moment you have a personal encounter with God, the moment God will reveal, mga kapatid, who you are. I say amen. And when it comes to our true self, only God has the right and the exact, mga kapatid, definition of who we are. Tama ba, mga kapatid? So, kamusta mga gubat? I say amen. I say amen. No? Salamat mga kagubat. Oh, anyway, that is the hidden potential you have. Kaya nga, ibig sabihin, in everything that we do na pinapagawa ng Panginoon, rest assured, it has a great future. We have the capacity, mga kapatid, to make little things to big things. Diba? To make one person to be a multitude. We have that capacity that God has given us. Okay? O sige. Tingnan natin next slide for us to, let's continue our study for today. Sabi ko nga, yan ang ating, So the kingdom of God, no? Hinambing yan sa Mark chapter 4, again, sa mustard seed. Okay? Mustard seed. Okay? Sabi niya sa Mark chapter 4, verse 30-32. Sabi niya, whereunto shall we liken the kingdom of God? Sabi ni Lord Jesus Christ, no? It is like a grain of mustard seed, which when it is sown, becomes greater than all herbs. See? Sabi niya, yan ang kaharian ng Diyos daw eh. Okay? Maliit man katulad ng buto ng mustasa, pero pag ito ay itinanim, ito ay magiging mas malupit pa sa lahat ng kanyang kasama. Ulitin ko nga. Grabe, no? Kaya wag mong mamaliitin ang sarili mo. Hindi mo pa kilala ang sarili mo. You don't have the correct assessment of yourself. Only God has. Actually, only God has the right assessment of who we are. And based on His assessment, mga kapatid, there's greatness hidden inside of us. Okay? And like a seed, ang kailangan natin, mga kapatid, is to be planted, hindi lang kung saan-saan, but to a, what? Matabang lupa. I say amen. Tama ba? And it speaks of our association, kung saan tayo ilalagay ng Panginoon. Kasi ganito yan eh. Kung sinong laging kasama mo, mga kapatid, it can help, mga kapatid, your seed to germinate. Shout out RNL Online Shop dito sa TikTok. Apps Lisa and Kuya Ronald. And Lenny Santos. Ayan. Shout out. Thank you for staying. Ayan. Tuloy natin. So we have to see that's the kingdom of God. And God is telling you and I that we have that capacity. Sabi ng Panginoon, the kingdom of God is within you. Nasaan daw? Within us. That is the Spirit of Christ in us. So the potential for us, mga kapatid, to be great compared sa ating mga peers is inside of us already. Now, mga kapatid, when I say that you will be great in everything, hindi naman ibig sabihin yan, mga kapatid, no? Basagin natin yung religious mindset when it comes to the word greatness. Sometimes we see that when you say you have that desire to be great, para bang nagmamalaki ka. No. It is inherent and natural for a believer, for a child of God to be great because our daddy God is the great God. I say amen. And we have His image, we have His likeness, therefore we can function like Him. And we are like Him. Actually, when dito sa life ngayon, hindi mo na-manifest yung sarili mo, you have fallen short to your true self. Grabe naman. Hindi not falling short to the glory of God. Na hindi ka ang point ko, to your true self. Kasi may totoong ikaw eh. Kaya huwag kang papayag na umuwi sa langit na hindi mo na-manifest yung totoong ikaw. Kasi ang Diyos nag-expect na before you will go home, you have revealed your true self in this life. That people have tasted your fruit. I say amen. That people had been blessed by your fruit. Oh, glory to God. Tama ba? Kaya sabi dito, the kingdom begins small. Yun ang maganda, mga kapatid. Kahit ako, sa biyaya ng Panginoon, naturuan sa bagay na yan. Sino bang ayaw ng malaki? Sino bang gusto ng maliit lagi? Hindi naman eh. Pero may susi ang Diyos. Okay? When it comes to multiplication, when it comes to being great, it's really embracing now that you are small. Okay? Embrace that you are small. But rest assured that you will not remain small. Tama ba?
hindi ka mananatiling maliit, lalo na pag naitanim ka sa tamang lupa, right association. Kasi yung kasama mo will help germinate your dream, your vision, your purpose. Tama ba? So dapat ang lagi makakasama mo yung mga taong may pangarap. Tama ba? Yung mga taong laging nagtitiwala sa Diyos. Kasi germinate ka doon. Tama ba? Nagkakatulungan kayo. I say amen. No, ito lagi ko itong sinishare. I don't know if you remember this. No, si Mama Mary, nung siya ay nalaman niyang, 'di ba, nagkaroon na siya ng Immaculate Conception, no? And nagdalang tao na si Mama Mary on that time. Ang una-una niyang ginawa, sige, read your Bible. Anong una niyang ginawa? Pumunta kay Elizabeth. 'Di ba, sa kanyang pinsan. Now, bakit kay Elizabeth? That's the question. Why Elizabeth? Pwede naman marami siyang puntahan, but kay Elizabeth? Now, you have to go back the story of Elizabeth. Kasi si Elizabeth, no, ay nagkaroon ng okay. Ang storya, hindi siya magkaanak din. Old age na siya. So, yung kanyang asawa, si Simeon, okay, yeah, no? Yun pare, no? If I'm not mistaken. Hindi, Zechariah. Si Zechariah. Okay. Siya priest, no, on that time. Nagpakita ang anghel sa kanya. Sabi niya, magkakaanak ka. Okay. Hindi nga siya naniwala. Tuloy, hindi siya nakapagsalita, no? Na-hold yung kanyang salita, no? Tapos, ito si Elizabeth, nagdalang tao. So, ibig sabihin, si Elizabeth, yung kanyang pagdadalang tao is a miracle baby. Tama. Lalo naman yung kay Mary. Hindi hawak naman miracle baby yun. Walang tatay yun eh. Dinaig yung old age, di ba? Tama. So, ano yung principle? Dahil miracle baby yung daladala ni Mary, pinuntahan niya rin yung katulad niya na may miracle baby. So, the principle is this. You have to go with people that the same as you have. Kung anong meron ka, doon ka sumama. Malaman, nagsisharing time yun sila. Pareho sila may miracle baby. And lo and behold, si John the Baptist ang anak ni Elizabeth. Si Jesus Christ naman kay Mama Mary. Si John the Baptist ang nag-prepare ng way ni Jesus Christ. See? So, ibig sabihin, very powerful pala. Pag ang lagi mong kasama ay katulad mo may pangarap, pareho niyong ma-materialize ang iyong pangarap. Oh, hallelujah. See? You can see the principle whenever you read the Bible hindi lang yung story. God had hid, concealed matters. And great kings, no, can see. I say amen. That matters, sabi ng Panginoon. The Lord is good. No? Revelation ng Panginoon. O sige, tingnan natin. Now, number 1, mga kapatid, if you can see. Okay, next slide tayo, no? Direct. Ang typology ng seed is yung mustard seed. Okay? Sabi niya rito sa Matthew 13:31-32, just like in the kingdom of heaven, to a mustard seed, the smallest of all seed, ang binasa ko rin kanina, which grows into the largest of garden plants, becoming a tree where birds can rest. So therefore, small beginnings to massive impact. Wow. Ano daw? Tayo mga anak ng Diyos, mga kapatid. Okay. Maaring maliit tayo ngayon. Walang problema, sabi ng Diyos. Continue to grow. Wow. Bakit? Ang ating destiny, hindi lang impact but massive impact. Tama ba? Yung mustard seed, beri mo, naging tirahan pa ng mga ibon. Glory to God. Hindi naman siya puno, herb yun pero parang naging puno. You have to see that potential. No? Na binigay sa atin ng Panginoon. Glory to God. Even our church. Di ba? Bakit kaya si Pastor Chia, whenever I preach no great things to our church. Kung in the natural, we have a small church for now. I say amen. For now. But I can see massive impact, mga kapatid. Kasi I see growth in us. I see potential in every believer. Sa lahat ng binigay ng Panginoon sa akin para alagaan, I can see potential in you. I can see greatness in you. So therefore, mga kapatid, maybe we are small right now, but just wait for a time. Wait for a time. May season of waiting, but we will have a massive impact. Glory to God. I say amen. Kaya mga kapatid,
your current life, okay, or your current impact or faith might look insignificant today. Kung sinabi insignificant, parang wala namang dating, pastor. Wala namang pumapansin sa buhay ko eh. Ano ba naman ako? Sino ba naman ako? Okay. Okay lang yan ngayon in the natural. Okay, okay lang yan. Pero tandaan mo, pag nakilala mo ang Diyos, okay, hindi mo mamaliitin ang sarili mo. Ulitin ko pag nakilala mo ang Diyos na totoo, hindi mo na mamaliitin ang sarili mo. Bakit? Ang Diyos ay sumasa iyo. Tingnan mo hindi lang may wangis ka ng Diyos. Hindi lang may imahe ka ng Diyos. Ang Diyos ay sumasa iyo. Oh, I rest my case. Tama ba? Naalala ko yung kantang pambata, no? Hindi nating alam. Napakamakapangyarihan na kanta niya. Ang Diyos ay nasa iyo. Ang Diyos ay nasa akin. Ang Diyos ay nasa atin ang lahat. Ang Diyos ay nasa iyo. Ang Diyos ay nasa akin. Ang Diyos ay nasa atin ang lahat. Uy, ang tindi naman ng declaration na yun. Buti pa yung mga bata, dinideclare yun, Biri mo, ang Diyos ay nasa iyo. Ang Diyos ay nasa akin. Sino ba ang Diyos? Kaya nga mahalaga makilala mo ang Diyos. Kasi pag nakilala mo siya, mawawala ang takot. Paano ko matatakot? Ang Diyos ay nasa akin. Ang Diyos ay nasa iyo. Kung may pangangailangan ka, bakit ka mag-aalala? Ang Diyos ay nasa iyo. Ang Diyos ay nasa akin. Sige mga kapatid. Kaya nga, dito ang ginagawa natin, kaya tayo nag-aaral ng Biblia, kaya tayo pupunta ng church, mga kapatid, is really for us to learn and to know God. And as we know God, as we grow in the knowledge of God, we will have a greatest discovery. And that is the discovery of our true self. Of who we are, what we have, what can we do, and where we are going. That's the revelation when you know God. Oh, I say amen. Oh, glory to God. I say amen. Sabi ko nga, kung meron man akong greatest turnaround in my life that is when I started to know God. Hindi lang to know about God, but to know God. To have an encounter with our Daddy God. I say amen. Yeah. Yun talaga ang clincher for you to have. Amen? Kaya nga we are blessed, mga kapatid. No? Sa grace ng Panginoon, we imagine this. No? I salute everybody. If everybody don't see this as kapakipakinabang, okay lang. But salamat sa inyo na nagbibigay ng oras, mga kapatid, nag-aaral, nag-feed, mga kapatid. Just wait for a while. Bakit? Lalabas yung puno, mamumunga, at maging pagpapala sa iba. Oh, yan sinasabi ko Amen ba? Okay. Balik tayo dun direct. Tingnan natin yung ating PowerPoint. Sabi diyan, but God intentionally packages massive world-changing potential inside small and humble beginning. Kaya mga kapatid, huwag mong mamaliitin. Okay? Yung humble beginnings. Sometimes yung humble beginnings, mga kapatid, kailangan nakita ko yung wisdom ng Panginoon Kasi pag nagsimula ka ng maliit, mga kapatid, di ba? So lahat ng pagbabago ma-appreciate mo Kahit maliit lang. Kasi nagsimula ka sa maliit Pero kung nagsimula ka ng malaki agad, ang makikita mo yung kasi ang ma-appreciate mo yung yung ano man word na yan, de-appreciation, yung pagbaba kaysa yung pagtaas. Di ba? Matalino ang Diyos I say amen. Tama ba? Even our church, mga kapatid, whenever I go in our church and I see everybody, really I see greatness in everybody. Kaya nga ako excited ako. I can see really, just give us sa grace ng Panginoon, 3 years, 4 years, and we will see massive impact ng ating church. I say, imagine di pa naman tayo nag-celebrate. Kasi nag-restart yung ating church. And we have now, sa grace ng Panginoon, ang vision na binigay po sa inyong pastor. And to have that name, Jesus Christ, the King of Grace Church, the King of Grace. And it's a combination that God has given me
Yung revelation of the grace of God and the kingdom of God. 1-2 punch yan eh. Parang agila, dalawang pakpak yan. The moment you have been established sa grace ng Panginoon and you have understand the kingdom of God, kumapit ka, mataas ang liliparin mo. Mataas ang liliparin natin. Oh, I say. Tama ba? Kaya yung ating mga kapatid, hindi nagkamali ang Diyos. Bakit ka nilagay sa church na ito? Bakit kasama ka sa mga lilipad? Oh, I say amen. Woo! Hallelujah. Sige. Okay, next point tayo, no? Okay. Ayan. Sabi niya, kingdom principle based on sa mastership. Never underestimate what God places inside something small. Amen? Excuse me. Sabi niya, potential is hidden inside the seed long before becomes visible. Kaya nga, parang si Pastor Cha, wag na tayo lumayo. Ako na lang gawin natin ilustrasyon. Hindi naman laging ako ganito noon. Hindi naman kaagad ganito si Pastor Cha. Kung kilala niya lang ako noon, di ba? Hindi naman ako ganito. Ha? Pero seed ako eh. Di ba? Tinanim ako ng Panginoon eh. And sabi ko even na-amaze ako eh. Kasi hindi ko naman nakitang ginagawa ko itong ginagawa ko ngayon. Lalo pa naman na-excite ako kasi may maraming pinakita sa akin ng Panginoon eh. Diba? Pero I give praise to God and I give glory to Him. Kaya nga, that is how I see everybody. Kasi I see really, wala ka naman dapat no? Kaya nga, you will learn to respect everybody. Kasi may tinago ang Diyos yan, hindi mo alam. Kaya you learn to respect everybody. Hindi mo kilala yan eh. May nilagay ang Diyos dyan. Kaya nga hindi mo sabihin, yan lang yan, wala namang mararating yan. Sino nagsabi sa'yo? Baka mapahiya ka, kapatid. Di ba? Kaya nga ikaw din mismo, ganito, makinig ka sa akin, turuan kita, no? Ang turo sa akin ng Panginoon. Yung masasabi ng iba, wala kang kontrol dyan eh. Ulitin ko yung mga sasabihin ng mga tao sa paligid mo, wala kang kontrolado dyan. Hayaan mo lang sila magsalita. Tama ba? Ang tawag yun, opinion eh. Ang importante, ano ang sinasabi mo sa sarili mo? Paano mo nakikilala ang sarili mo? Yun ang importante. Kaya nga dito sa ating church, yun ang ating tinuturo. Kung sino tayo sa Panginoon. Kung sino tayo kay Kristo. Kaya kahit ano sabihin ng mundo, kahit sabihin pa ng demonyo, it doesn't matter. Hindi nyo ako kilala. Mas kilala ako ng Diyos. Kaya minsan mga kapatid, ang demonyo, hindi mo ba alam, pinipigilan ka. Bakit? Natatakot siya eh. The moment nakilala mo ang sarili mo, lalo na. Di ba? Ngayon pala takot lang ang demonyo sa'yo. Pag nakilala pa kung sino ka. Yung authority mo. Oh, I say amen. Tama ba? Wow. I say amen. Kaya nga, very important yung revelation. And really have that you establish dun sa identity mo. Okay? To know who you are. No? Kahit na maraming nagda-doubt sa'yo, walang problema doon. Ang mahalaga ikaw, hindi ka nagda-doubt sa sarili. You know that you can do all things through Christ who gives you strength. Yun ang importante, mga kapatid. Tama ba? Okay, next point tayo, mga kapatid. Let's go to the next point. Thank you, Kat, for your question. Now, number 2 typology is faith as a seed. No? Ang pananampalataya, hinambing din sa isang buto. Again, buto ng mustasa, mga kapatid. Sabi niya, if you have, Luke 17:6, no? If you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this sycamore tree, be thou plucked up the root, and be thou planted in the sea, and it shall obey you. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, napakapangyarihan pa ng pananampalataya. Kasi kahit maliit lang ang pananampalataya, kaya mo nang sabihin na sa isang puno, no, mabunot ka dyan, umalis ka dyan, mapunta ka sa iba. Okay? Ang point ng ang implication, mga kapatid, that whenever you have faith, okay, you don't have to assess nung malaki ba yung pananampalataya ko, di ba? Hindi. Maliit nga lang, malaki na ang magagawa. I say amen. Tama ba? So, ang pinaka nito is faith releases what is already hidden inside the seed, inside of us. Kaya faith is really essential for a believer. Kasi yung faith na yan will cause that hidden potential inside of you to be manifested in the natural.
whenever you have learned and discovered who you are. I say amen. Tama ba? Kaya nga mga kapatid, greatness o yung capacity for us to be big in this life does not require a massive start. It requires a tiny spark of genuine living faith. Ang kailangan lang, maliit na pananampalataya. Maniwala ka na meron akong magandang future. I say amen. Naniniwala ako na kaya kong gawin ng lahat. Nasa akin ang Diyos. Yun lang mga kapatid, solve na. I say amen. Wala na daw imposible sa'yo, sabi ng Panginoon Sa lahat ng niniwala, nothing will be impossible to you, to those who believe. Tama ba? Kung sa tingin mo, imposible, so parang imposible pa yung mababago pa tong buhay ko. Maniwala. Magtiwala ka sa Diyos. Makita mo, God can turn around everything. Pastor, marami na akong pagkakamali sa buhay Natakot na akong sumubok Magtiwala ka. Sumubok ka pa uli. Bakit? Sa lahat ng nasubukan mo na, natuto ka doon, sumubok ka uli. Pag sumubok ka, mas malapit ka na kasi marami ka nang natutunan. Wala ka nang ibang pupuntahan kundi pataas. I say amen. And that is faith, mga kapatid. Ang pananampalataya, lagi yan, mga kapatid, ang result ng faith is always physical manifestation. When you believe, there will be evidence that you have believed. Ulitin ko Kung ikaw ay nanampalataya at naniwala, magkakaroon doon ng ebidensya na nakikita ng ibang tao. I rest my case, mga kapatid. That's the power of faith in us, mga kapatid, that you have to see. Glory to God. Amen ba, mga kapatid? So that is faith, as a seed. Kaya hindi mo na dapat, tama lang ba yung pananampalataya? Siguro, ang lit-lit pa ng pananampalataya ko. Huwag mo sukating pananampalataya. Kahit maliit lang, walang problema sa Diyos. Especially us today, our faith is not something that we do, but something that we have, and that is Christ in us. Si Lord ang ating faith. Siya ang ating pananampalataya. Sabi ng Bible, the author and the finisher of our faith. That is our Lord Jesus Christ. I say amen. Tama ba? Kaya mga kapatid, listen. Kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon, mga kapatid, have faith. It will change. Kung karamdaman, sabihin mo karamdaman, mabunot ka dyan sa katawan ko. Hindi ka karapat-dapat. I rebuke you. Tama? And I speak life now. Ako'y magaling na. Ako'y malakas na. Ang buhay ni Kristo ay nasa akin. Amen. See? That's faith. Glory to God. Okay? Tingnan natin yung kingdom principle when it comes to faith. Okay, next slide tayo. Ayan. Okay, sabi niya, faith as a seed. Tama yan, direct. Faith as a seed. Tama yan. Yan. Sabi niya, kingdom perspective. Great faith is not measured by size. Ang galing, Sabi niya, but it is measured by life. Diba? Nasa iyo ang buhay, mga kapatid. I say amen. May buhay ka, mga kapatid. So, enough na yon, mga kapatid. So, kung maliit ka ngayon, o sa tingin mo, eto lang ako, hindi lang eto lang ako. Parang ganito, maghintay lang kayo. Makikilala nyo ang totoong ako. I say amen, di ba? Parang buto. Maliit lang naman, pero sabi mo to, relax ka lang. Bakit? Hintayin mo yung totoong ako. Napakalaki. Napakayabong. Hindi yabang, napakayabong. I say amen. Maraming bunga at maraming pagpapala. Tama ba? Kaya nga, the power is not in the size, but in the life within. Ano ngayon kung maliit ako? Napalaki naman ang Diyos ko. I say amen. Ano ngayon kung maliit pa yung kaya kong gawin? Napakalaki ang pwedeng gawin ng Diyos sa pamamagitan. That's faith as a seed. Amen naman tayo dyan, mga kapatid. God is encouraging us this evening. Huwag kang matakot. Humakbang ka, kapatid. Kung may pinapahakbang sa iyo ang Diyos, hakbangan mo. Lakaran mo. Sabi niya, a tiny seed of faith can release a mighty move of God. Ulitin ko, a tiny seed of faith can release a mighty move of God. Grabe, no? Kaya nga, kapatid, sinabi ng Panginoon, lahat naman tayo is for great exploits. Tama ba? Kaya wag mong susukatin yung kaya mong gawin. Kapatid, yung potential mo to do things.
dun sa sitwasyon mo ngayon. Maaaring nag-aaral ka pa, maaaring in-enhance mo pa yung gift mo. It's okay. Tuloy ka lang. Pero tandaan mo, you will have opportunity to do great things for the Lord. God can use your life to bless many people, to bless multitude, to lead many people to the Lord by your life. Sa negosyo mo, hindi kaya baguhin mo ang panalangin mo, mga kapatid. Kunyari may negosyo ka. Imbis ang panalangin mo, Panginoon, palaguin mo aking negosyo. Okay? Para kumita-kita naman ako. Okay naman yun. Totoo naman siyempre kaya ka negosyo para kumita. Meron ba naman para malugi-lugi ako? Hindi. Para kumita. Tama naman yan. Pero baguhin natin perspective. Bakit sabihin mo, Lord, gamitin mo yung negosyo ko para maitaas ang pangalan mo. O subukan mo, makapalit, wala malamang itataas ka ng Panginoon eh. Kasi bakit? Para maluwalhati ang pangalan niya. Ibig sabihin, marami yung pagpapala dun sa negosyo mo, sa trabaho mo, o ano man ang ginagawa mo. Lord, sa account ko, sa social media platform namin, FB, YouTube, TikTok, maluwalhati ang pangalan. Amen. See? I say amen. Pero may nakita ako, mga kapatid. Oh, we're just doing it for the Lord. And let the Lord. Sige na nga. Next slide tayo, direct. Okay, the Word of God also tinipify o hinambing sa isang seed. No? The Word of God is the incorruptible seed. Sa 1 Peter 1:23. Sabi niya, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the Word of God, which liveth and abideth forever. Now, ang salita pala ng Diyos, mga kapatid, katulad niyo, nakikinig kayo sa akin, naghahasig ako ng seed. That's the Word of God. And that Word of God is incorruptible. Pag sinabi incorruptible, mga kapatid, hindi pwedeng masira, hindi pwedeng mabulok. It is full of life. Okay? Kaya nga, every seed na nilalagay ng Diyos contains instructions for your future, for its future. God's Word contains instruction for your destiny. Kaya kung nakikinig ka sa akin ngayon, mapalad ka. Hinahanda ka para sa iyong magandang kinabukasan. Hinahanda ka for your great destiny. I say amen. That's God's Word. Amen. Hindi ka nag-aaksaya ng oras, but nandito ka ngayon. God is spreading incorruptible seed. And I hope you are receiving it by faith in your life. Tama ba? At sabi niya, ang word ng Panginoon, if you can see, number 1, sabi niya, direct para taas nga natin ating para mas malinaw. Yan. Ang God's word daw carries His DNA. The DNA of God. Kaya ang incorruptible, you have life when you receive the word of God. Sabi niya, it gives also healing to your body. Kasi it has God's DNA. It is spirit and it is alive. That's the word of God. Ano pa? God's word carries His life. Kaya hindi aksaya ang oras mo na nakikinig ka. Habang nakikinig ka, yung buhay ng Diyos, nagkakaroon ka ng pananampalataya, tinatanggap mo yung buhay ng Diyos. I say amen. Kaya kung sa tingin mo ang buhay mo walang kabuhay-buhay, makinig ka, magkakaroon ka ng buhay. I say amen. Glory to God. Amen. Sabi niya, God's word carries His truth. Kung sinabing truth, original information of who you are in God and who He is in you. Oh, I say amen. Sabi niya, God's word carries what? His future. Kung sinabing His future, His plan for us. Amen? O, kaya mapalad ka kapatid ngayong gabi, nandito ka. Dito sa TikTok, mapalad kayo, naka-tune in kayo. Bakit? God is encouraging you that you have a good future. And whatever your situation may be today, it's part of the plan. If you are facing hardship, challenges, any challenges, mga kapatid, part of the plan. Bakit? Gusto niyo yung seed ma-germinate. Oh, very powerful yun, mga kapatid. Tama ba? Kasi every seed carries his future. Nandito sa loob. Ang future ng seed, wala doon, not ahead of the seed, but inside the seed. Oh, sige na nga, next tayo. Direct.
Ganda ng ating sharing time. The God who plant is faithful to grow. Sabi niya sa 1 Corinthians 3, no? Sabi niya dito, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Ganda, no? Si Pablo daw ang nagtanim, si Apollo ang nagtubig, pero tandaan mo, ang Diyos ang nagpapalago. Tama ba? O, kaya kahit anong sipag mo, kung walang biyaya ng Diyos, nilalago. O, kaya you acknowledge always God in everything that you do. Yun ang importante, mga kapatid. Ha? O, dapat lagi mong inaano yan, ha? Lagi mong tawag to, sinasabi. I say amen. Tama ba? Sabi niya, God that giveth the increase. Okay. Sabi niya, He plants, God is the source of every good and beginning. Okay. Sabi niya, He nurture, He provide what your seed needs. Yung nutrients, germinate. Importante yung ginagawa natin ngayon. And He give the increase. The increase is not the human effort, but the divine power of God. It's not by might nor by power, but by the Spirit of God. Amen. Sabi niya, your part is to be faithful. And God's part is to be fruitful. Ang galing, ano? Pag sinabing faithful, mga kapatid, ibig sabihin, just stay with Him. Just abide in Him. That is being faithful. Tama ba? Being faithful, hindi ibig sabihin you are always perfect in everything that you do. Being faithful is always abiding in Him. Even you commit mistakes, you're always in Christ. Even you have fallen short, you see yourself in Christ. That is faithful. Continue ka sa lakad mo. Continue ka sa pinapagawa ng Panginoon. At sabi niya, pagdating sa fruitful, sagot na ng Diyos. Oh, hallelujah. Tama. Oh, mga kapatid, pag-pray niyo yung church natin, alam niyo, na-excite ako. Although nabigyan ko na si Pastora Jeng ng ano nito eh. I'm finishing, mga kapatid. Sabi ko nga, di ba? Sabi ko, ang church natin is going na, no? Sa patapos ng transition natin. We are now para bang eroplano, lumalapag na tayo sa destiny natin, yung tinatayo ng church natin, in the sense. No? And I'm starting and moving na, no? Making our own discipleship program ng Jesus Christ the King of Grace Church. Napakaganda. Oh, siyempre galing sa Panginoon. Diba? Matagal na doon sa puso ko, mga kapatid. Matagal ko na itong tinatago. Ngayon nilalabas na ng Panginoon kasi meron na tayong venue to use it. Ako na-excite, mga kapatid. I see multiplication, mga kapatid. So, hallelujah. Sige. So, being fruitful, sagot ng Panginoon yan. Okay? So, next slide tayo, mga kapatid. Tapusin natin ang ating sharing time. Now, sinara ko ito nung Sunday about planting and burial, ano? Sometimes, mga kapatid, pag yung buto, tinanim mo sa lupa, parang nililibing din eh. Di ba? Ganun din naman ang paglibing eh. Parang pareho din. Pero may pagkakaiba. Sinabi ko nung Sunday, ano yung pagkakaiba? Yung paglibing, para sa patay, walang buhay. Pero yung pagtanim, doon yung sa may mga buhay. O good news, mga kapatid, buhay na buhay ka eh. Nasa iyo ang buhay, kaya mga kapatid, kung nabibigatan ka, hindi ka sinasakluban ng mundo. Itinatanim ka lang. Oh, glory to God. I say amen. Pastor, bigat-bigat na. Seed ka kasi. Pastor, pinagkaisahan ako para akong nilibing. Hindi nila alam, buto ka. Sige lang, hayaan mong ilibing ka nila. Hindi ka nililibing, itinatanim ka nila. Grabe naman. I say amen. Tama? You have to see it, mga kapatid. Now, tingnan mo, mga kapatid, whenever a seed is underground, of course, there will be darkness. Okay? Pero you have to see the seed. Even in times of darkness, nandun lang siya. Bakit? Alam naman niya, makikita niya rin ang liwanag eh. Tama? Pero okay lang, kasi ang inuuna naman ng Panginoon, yung sinasabi ko yung ugat. And yung ugat kasi, the root, whenever a root is growing, nobody can see that. Kaya okay lang pag hindi ka napapansin ngayon. Basta hayaan mo lang yung ugat mo ay tumubo. Just let your root grow. Tama ba? Bakit? Then after doon, pag nag-breakthrough na, then that will be, ang ganda, darkness, burial, parang ganon. Pero planted and becoming. Ito ang ating sabi sa Isaiah 60:22, look at this.
A little one shall become 1,000. Grabe. And a small one can be a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. Yung church natin, seed, di ba? Sabi ng Panginoon, but this small one can be a strong nation. That andun yung potential. And it's all the Lord. We just go with His flow. I say, amen. Tama ba? So God never buries a seed to destroy it, but He plants it so it can become what He designed it to be. Oh, I say, amen. So even our dark moment has a purpose. Okay? Hayaan mo lang, mas malaki, mas malalim ang ugat, praise the Lord, mas mataas at matayog ang puno. Oh, I say amen. Tama ba mga kapatid? Glory to God. Okay? So tingnan natin, last natin, for our perspective, no? The seed is not dying, it is developing. What feels like burial may actually be God's planting o divine planting ng Panginoon. Tama ba? So ano mang sitwasyon mo mga kapatid, rest assured. No? Hindi ka nilibing, itinanim ka ng Panginoon. I say amen, no? Hallelujah. Ayun ang maganda mga kapatid, if you have light, kahit anong gawin ng mundo, pag may buhay ka, ang resulta niyan, mga kapatid, bunga. Kasi fruit is never a result of striving. It is a result of life. If you have life, it will have fruit. Yun lang definition ang nakita ko sa Panginoon. Pag nasiyo si Kristo, ayos na yan. No? Amen? Amen? O sige. For our conclusion for this evening, tapusin natin mga kapatid. Ayan. Every seed mga kapatid carries what? Potential, purpose, power, and multiplication. That's who you are. That's who I am. Okay? So the kingdom of God begins like a seed. Small in appearance, but limitless in the life God has placed within us. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, no? Small today, limitless tomorrow, eternal forever. Tama ba? Wow, I say amen. Ano mo yun? Wala ka na, binabanggit pa yung impact mo dito sa lupa. That's life. Tama ba? Glory to God. It's all for our King. Hallelujah. Amen ba? So maraming salamat mga kapatid.